we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Na atin na pag-live sa oras ito. Mula NIV, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis. For today's Dawn Watch prayer meeting. Amen. Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga kamanggagawa na talagang ando yung kasigasigan. Gumising sa madaling araw para ganapin yung naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na tayo po ay makapanalangin sa madaling araw. At naniniwala po ako na ang biyaya ni Lord ay patuloy natin nararanasan sa buong maghapon kung ating nagaganap ang bagay na ito. Naniniwala po tayo na ang Diyos lagi ay nagbubukas ng mga pribileyo, pagpapala, opportunity para tayo ay mapagpala niya dahil sa ginagawa natin sa madaling araw na ito. Nawa, lagi natin sinasabi, ginagawa natin to para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos sa ating ginaganap na pagsunod. Sa araw pong ito, tayo gaganap ng pang-6 na taon na at 145 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin tuwing ganitong oras, bukang liwayway. At ginagawa natin ito sa ubasan na kung saan dinala tayo ng Diyos, sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa Diyos dahil sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna ay naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. Amen? At naniniwala po ako na sa lahat din na nakapakinig sa Facebook live ay naniniwala ko kapag matapos nila yung preaching, yun ang sabi ko lagi, tapusin nila yung preaching dahil maikli lang naman 30 minutes, no? 30 minutes lang yung ating preaching, mapakinggan nila yon at mapakinggan nila yung konting sum up or additional dun sa bagay na inayag ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Ay salamat dahil naniniwala ako meron talaga nababagong buhay. Sa araw po ito, napaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin. Unang araw po ito. Ay hindi lang pala Facebook Live, naka-YouTube na pala tayo, TikTok at Spotify. Amen. Sasanay tayo sa Facebook Live. 1 month lang po ang Facebook Live natin na nakapost, tapos tatanggalin na ni Meta yung ating live streaming, yung ating pagpahayag ng Word of God. Kaya salamat sa taong ginagamit ng Diyos para i-download at i-upload sa mga other application na pwedeng tumagal, no? Na sa YouTube, TikTok at Spotify. Si Lord na magpala sa kanya. August 1 na po tayo ngayon, 2026. Unang araw po ng Agosto at nagiging maayos na ang lahat dahil naniniwala ko lahat ng ating mga preacher ay magkakaroon na ng kanilang love gift. Amen. Bagkat maliit lang, pero pakonsuelo pa rin na dapat may abot natin. May magbigay man o wala, ay meron na tayong buffer na pwedeng pagpunan. Okay? At ayoko naman din mag-abono ng ating ipapalit na maghahawak ng ating offering. Walang iba kundi sa buhay ni Pastor Abian. Hindi ko na marinig ang aking pangalan. Amen. At sa oras pong ito, napakaganda po ng topic natin ngayon, the fruits of thanksgiving to God. Yung bunga ng ating pasasalamat sa Diyos. At naniniwala ko, isa na dyan yung pagbibigay. Yung pagbibigay natin sa gawa ni Lord ay isang way yan ng ating pasasalamat sa Kanya. Amen? Dahil biblically speaking naman talaga, talaga naman dapat natin pagpalain ang mga taong ginagamit ng Diyos na naghahayag sa atin ng mabuting balita. Tama po ba? Kaya sige po, tatawagin na po natin kung ano yung mga bunga na tinutukoy. Kasi ang tema na sasagutin po ngayon ay what are the fruits of a thankful heart toward God. Tatawagan na po natin ang ating pastor sa PUF Angeles City chapter, walang iba kundi si Pastor Julius
Yes. Nak, it's your turn. Amen. Isang pinagpalang madaling araw po sa Glory bawat to isa. God. Naririnig pa ako ng maayos. Loud and clear, Nak. Ayan, salamat sa Panginoon dahil patuloy binigyan po tayo ng ating Diyos na maayos na internet Praise connection. God, praise God. Kasi nung kahapon po natin ay bumagsak po yung internet connection po namin dito sa Angeles kaya hindi kami Okay. nakapasok. Okay. Amen. Kaya patuloy sa mga oras na ito, I would like to greet blessed morning po sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga tagapanguna, mula sa ating Bishop Ross, kay Mami Glo, sa ating buting pastor, kay Reverend Alex, at sa lahat ng naka-join ngayon Praise sa God. ating gawain ito. Biyaya ng ating Panginoon ay muli tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Diyos para makapaghayag ng kanyang salita. Kaya hayaan po natin na makipagbukasan na po tayo sa ating teksto na pagbubulay-bulayan na manggagaling po sa aklat ng John chapter 6 verse 1 to 14. Amen. Kung sino pong may mga dalang Bible po dyan o Bible application app, tayo tumungo po sa ating teksto ng pagbubulay-bulayan. At ito po yung ating teksto. At nakapost na po sa ating mga screen. Amen, At amen. atin na pong basahin. Sabi po dito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Amen. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang nakita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak na tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sinabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila ay may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati iyon sa mga taong nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Amen. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Diyos na buhay. Tayo magsiyuko at manalangin. Yes, Father God, hallelujah, Lord Jesus, we praise you, we glorify your name. Salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon nito na muli kami, Lord God, ay nakapagbuli-bulan ng banal na salita. Nawadalangin namin, Lord God, ikaw ang Diyos na kumilos sa aming buhay. Give us wisdom and knowledge, Lord God, to understand your word. Kaya din po, Panginoon, sa lingkod mo ito, samahan niyo po ako dahil alam po sa aking sarili, wala akong magagawa kung wala yung pagsama sa aking buhay. Kaya niyo po, Panginoon, ang lingkod niyo ito ay naging tungtungan ng salita. Ikaw ang Diyos na may taas at ang iyong lingkod ay may ibaba. Kaya Panginoon, muli binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, Diyos amang nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Palapakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. So, simulan po natin ang ating pagbubulay-bulay nito sa word na thank you, Lord. Amen. Sabihin po natin, salamat aking Diyos. Salamat sa ating Diyos. Amen. So patuloy sa mga oras na ito, yung ating pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon, yung ating topic dahil sinabi ng ating senior pastor, the fruits of thanksgiving to God. Amen. Yung bunga ng pagpapasalamat
sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen. As a believer of our Lord Jesus Christ, the word thank you, God, is always on our lips. Amen. Na yung salitang salamat o Diyos ay dapat hindi nawawala o laging nasa ating mga labi. Amen. So sabi nga doon sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So sa pagpapasalamat natin sa ating Diyos na buhay, hindi rin yung gusto lang natin. Amen. O kung nasa magandang sitwasyon lang tayo, o kung nakakatanggap tayo ng blessing. Amen. So sa lahat ng bagay, we also need to be thankful in all circumstances in our lives. Sabi nga doon sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 5 verse 18, sabi po doon, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen. So kung sinasabit natin na tayo ay Christian, amen, dapat hindi nawawala yung salitang pasasalamat sa ating Diyos. Amen. Kasi sinasabi lagi ng ating tagapangunan, ng ating bishop, amen, ingratitude is a sin. Ang hindi pagpasalamat sa Diyos ay pagkakasala. Amen. So, patuloy sa mga oras na ito, hayaan po natin na sa oras na ito, pag-aralan po natin at sagutin natin yung tanong na ito. What are the fruits of thanksgiving towards God? Amen. Ano nga ba yung binubunga ng isang pusong nagpapasalamat sa harapan ng ating Diyos? Amen. So, unang bagay, makikita po yan sa verse 10 and 11. Sabi po doon, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayun din naman ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Amen. So, ulitin po natin yung huling talata, nakakain ng lahat at nabusog. Amen. So, unang binubunga ng pagpapasalamat sa harapan ng ating Diyos na buhay, satisfaction. Amen. Patuloy na tayo ay isa-satisfied ng ating Diyos kung tayo ay marunong magpasalamat sa Kanya. Amen. Satisfaction. Ano nga ba ang satisfaction? Its core meaning, joy and contentment. Amen. So patuloy na may kagalakan at kakontentuhan sa satisfaction. Amen. So sometimes instead of gratitude towards God, we complain for the things we have and the things we don't have. Amen. Minsan po kasi, imbis na magpasalamat po tayo sa Diyos, amen, ang ating ginagawa ay nagre-reklamo. Amen. So patuloy sa mga oras nito, yung satisfaction hindi po natin maranasan. O yung pagiging satisfied hindi po natin maranasan kasi nga, ang ginagawa natin, imbis na magpasalamat, nagre-reklamo. Amen. Hindi natin maranasan yung joy at contentment sa ating buhay. Minsan kadalasan sa pagkain. Amen. Minsan inirereklamo, bakit ganito? Bitin. Amen. So patuloy sa mga oras nito, subukan po natin magpasalamat sa harapan ng ating Panginoon. At patuloy na yung ating mga bagay na dumadating sa ating buhay ay patuloy na magiging sapat po yan sa atin. Amen. Minsan nanalangin tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Lord, pagkaluban mo naman ako ng bigas. Amen. At pag nag-pray naman tayo, dapat specific. Amen. Kasi minsan, pray tayo ay hindi natin i-specify sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang nangyayari, padala kasi si Lord sa atin, 1 kilo lang. Ang gagawin mo, magre-reklamo ka. Hindi mo naman sinabi kay Lord kung ilang kilo yung kailangan mo. Amen? So, pag
nag-pray tayo sa harapan ng ating Panginoon, amen, ay sabihin natin kung ano yung kailangan talaga natin. Lord, bigyan mo ako ng isang kaban. Amen. Dumating kalahating kaban. Amen. Pero pag dumating yung bagay na yun, amen, ay magpasalamat na tayo sa harapan ng ating Panginoon. Huwag na nating ireklamo na bakit kulang yung dumating. Amen. Sabihin natin, Lord, salamat sa dumating na kalahating kaban. Alam ko, isusunod mo na yung kalahati. Amen. So patuloy sa mga oras na ito, hayaan po natin na lalo tayong magpasalamat sa harapan ng ating Panginoon para yung mga desires natin, yung mga pangangailangan natin ay masatisfy. Amen. Maranasan natin yung joy tsaka contentment. Amen. So patuloy sa mga oras na ito, kung titignan po natin, amen, kung babasahin po natin yung teksto na pinan natin, our Lord Jesus Christ demonstrated us how to be contented. Amen. Pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus kung paano makontento. Kung babasahin po natin yung verse 8 hanggang sa mga sumusunod na talata, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay. Limang tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Amen. So sabi pa po doon sa verse 10, paupin ninyo ang mga tao, sinabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon. Umupo ang mga tao at sa kanila ay may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga tao nakaupo. Gayon din naman ginawa niya sa isda, nakakain ng lahat at nabusog. Amen. Kung titignan po natin yung sitwasyon po doon, amen, merong isang batang lalaki doon na patuloy nakita ni Andres at meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Sinabi nila kay Jesus yung bagay na yon, amen, at patuloy na ibinigay yon sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So patuloy kung titignan po natin yung sitwasyon, amen, ang ating Panginoong Jesus ay tinanggap niya kung ano ang meron. Amen. Hindi sinabi ng ating Panginoon, bakit ito lang? Amen. Maghanap pa kayo. Amen. So hindi sinabi ng ating Panginoon yon. Tinanggap ng ating Panginoon kung ano yung meron at nagpasalamat siya sa Diyos Ama. Amen. At nakita naman po natin doon, amen, na gumawa ang Diyos, amen, ng himala sa pamamagitan ng pagpapasalamat ng ating Panginoon. Amen. Nakita natin, nakakain ang lahat. Amen. Nakakain ang lahat at nabusog. Amen. Ibig sabihin nun na yung kanilang kagutuman, amen, ay patuloy na satisfy. Amen. So, nakaranas sila ng joy and contentment. Amen. So, dahil yon sa pagpapasalamat ng ating Panginoong Hesus. Kaya, pinapakita ng ating Panginoong Hesus sa atin, ini-illustrate ng ating Panginoong Hesus. So, na napaka-importante ang pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. So, para maranasan natin yung mga bunga nito. Amen. No, so yung satisfaction ay mararanasan natin, amen, sa ating buhay. Amen. Kung babalikan po natin, amen, yung ating ating Bible, amen. So patuloy sa mga oras na ito, amen, problema kasi sa atin minsan ay para tayong mga Israelita nung panahon ni Moises. Amen. So, ano ba yung mga Israelita nung panahon ni Moises? Amen. Sila yung mga tao na pinaranas na ng Diyos ang lahat, pero anong ibinabalik nila sa Diyos? Pagrereklamo pa rin. Amen. Kung titignan natin, babasahin po natin yung kanilang history. Amen. Dun sa, yung nasa ilang sila. Amen. Nung sila ay patuloy na nagugutom, amen, nagpadala ang Diyos ng mana, amen, hindi sila nakontento sa mana, so humiling pa sila sa Diyos, pugo naman, amen, gusto daw nila makakain ng ng karne, so pinadalan sila ng Diyos ng karne, amen, ng pugo, amen, at dahil sa yung iba ay na natakam, amen,
kumain ng marami, yun, na-impatyo. Amen. So, patuloy sa mga oras nito, kung tutuusin po, amen, sa buhay po natin ito, mararanasan natin yung satisfaction sa ating buhay kung marunong po tayong magpasalamat sa ating Diyos. Amen. Alam niyo po yung mga tao na mga iyon, amen, yung mga Israelita doon panahon ni Moises, amen, yung sa karereklamo nila, nagkamatay na lang sila doon sa silang, amen, dahil sila ay reklamador. Amen. So, kung alalahanin po natin dun sa isang preaching ng ating isang pastor, sinabi ni Pastor Joanna, amen, ang pagrereklamo daw ay nakakamatay. Amen. So, patuloy sa mga oras nito, magrereklamo ka pa ba? Amen. So, patuloy sa mga oras nito, hayaan po natin na imbis na pagrereklamo, ang gawin natin, magpasalamat na lang po tayo sa Diyos sa mga bagay na patuloy nararanasan natin at ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Because God can satisfy all our needs. Amen? So, yan yung unang bagay. Pangalawa, kung babasahin po natin yung kabuuan ng teksto, amen. So, focus po tayo doon sa 14. Sabi doon, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Amen? So, second point po natin, ang binubunga ng ating pagpapasalamat sa harapan ng ating Diyos, miracles. Amen? We will experience miracles. Amen? Balikan po natin yung yung ating teksto. Amen? Kung titignan po natin doon, pinakita doon kung paano gumawa ng himala ang Diyos sa pamagitan ng pagpapasalamat ng ating Panginoon sa Kanya. Amen? Una, yung problema na solusyonan. Amen? Amen. Kung titignan po natin doon, namomblema po yung mga alagad ng ating Panginoon. Amen? Mas lalo na si Felipe dahil tinanong siya ng ating Panginoong Jesus. Amen? Babalikan natin, tinanong siya, saan kaya tayo makakakuha ng tinapay para maipakain sa mga taong ito? Amen? Ang sagot naman ni Felipe ay kahit 200 salaping pilak ay hindi sasapat para makakain ang bawat isa ng kakaunti. Amen? Ibig sabihin nun, hindi pa sapat yung 200 salaping pilak. At yung 200 salaping pilak na yon sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ito'y 1 taon na sahod ng isang manggagawa. Amen? So, napakalaki ng kailangan, amen, na salapi. Amen? Para mapakain nila yung mga tao. So, namomblema ngayon ang mga alagad ng ating Panginoon. Pero doon si Andres, may nakita siyang isang batang lalaki. Amen? Yun lang yung pwede na available na meron sila at patuloy ibinigay yon sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, patuloy sa pamagitan ng pagpapasalamat ng ating Panginoon sa Diyos amang nasa langit, ipinaranas sa kanila yung himala. Amen? Patuloy na nakakain ng lahat at nabusog. At isa pang himala doon, amen, sa pamagitan ng dalawang isda, 5 tinapay, amen, napakain ang sa humigit 5,000 katao. Amen. Bakit ko na po nasabing humigit 5,000 katao? Amen. Kasi sinabi pa lang doon, yung lalaki pa lang yung kumulang sa 5,000. Paano pa kaya kung kasama nila yung kanilang mga anak, kasama pa yung asawa, di mahigit sa 5,000 katao yung napakain sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Amen. Kung sa logic, amen, ng patuloy tao, amen, yung bagay na naganap, amen, imposible yung bagay na nangyari na mapapakain mo yung humigit 5,000 sa pamagitan ng 5 tinapay, 2 isda. Amen. Baka sa 3 tao pa lang yun, kulang na. Amen. Pero patuloy sa bagay na pagpapasalamat ng ating Panginoon,
ay may nangyaring himala. Amen? Napakain yung humigit kumulang na 5,000 lalaki. Pwera pa yung iba, yung babae at mga bata. Amen? So, thanking God is an act of worship. Amen? So, yung pagpapasalamat natin sa Diyos ay isang paraan ito ng ating pagsamba sa Kanya. At pag tayo ay sumasamba sa harapan ng ating Diyos na buhay, amen, ay ang ating Diyos nalulugod. Amen? At gumagawa ang ating Diyos ng himala sa ating pagsamba. Amen? At ang pagpapasalamat natin sa harapan ng ating Diyos dapat din ay galing sa puso, hindi sa nguso. Amen? Kasi sabi doon sa aklat ng Psalms chapter 9 verse 1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell you all your wonderful deeds. Amen? Kaya patuloy sa mga oras na ito, hayaan po natin yung pagpapasalamat natin sa harapan ng ating Panginoon ay laging galing sa puso po natin. Dahil ang ating Diyos ay gagawa ng himala pag tayo ay laging nagpapasalamat sa Kanya. Amen? So patuloy sa mga oras na ito, gaya nga po ng nasabi po natin kanina, ang ating pagpapasalamat ay hindi lamang sa kasaganahan, kundi din sa tayo ay dumarating sa kawalan. Amen? Hindi natin pinapasalamatan yung kawalan, kundi papasalamatan natin yung gagawin ng ating Diyos doon sa kawalan na meron tayo o nararanasan natin. Amen? So, ganun din, nagpapasalamat din tayo sa ating Panginoon sa kagalingan at kasakitan. Amen? Hindi tayo nagpapasalamat dahil meron tayong sakit. Nagpapasalamat tayo dahil alam natin na yung ating Diyos ay patuloy nagagawa ng himala para maranasan natin yung kagalingan na nagmumula sa Kanya. Amen? So, patuloy sa mga oras na ito, God will make miracles to our lives if we only give thanks to Him. Amen? So, yun yung ating pangatlo, pinakahuli sa lahat. Third point po natin, makikita natin sa verse 12 and 13. Nang makakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganun na nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Amen? So patuloy sa mga oras na third point po natin, the fruit of our thanksgiving to God, multiplication of blessing. Amen? Sa tuwing tayo ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, amen, yung blessing na meron tayo ay minumultiply ng ating Diyos. Amen? Kung tutuusin, isang bahagi ng thanksgiving natin sa harapan ng ating Diyos ay yung pagkakaloob po natin. Amen? Kasi kaisipan minsan ng tao, amen, pag siya ay nagbibigay, siya ay nawawalan. Amen? So, patuloy sa mga oras nito, sa sanlibutan, yan yung kanilang kaisipan. Amen? Pero sa konsepto ng Bible, kung tayo ay nagbibigay, amen, tayo pa ay mas lalong pagpapalain ng ating Diyos. Amen? Kaya kung titignan po natin yung bata na nagkaloob ng kung ano man yung meron sa kanya. Amen? Kasi hindi naman kukunin ng Diyos kung yung higit sa meron sa atin. Amen? Ang kukunin lang ng ating Panginoon ay yung kung anong meron sa atin. Kaya kung anong meron lang doon sa bata, yun yung kinuha. Amen? At patuloy, nakita natin, minultiply ng Diyos. Amen? Yung bagay na meron siya. Amen? Kita po natin doon, nung sila ay nakakain na at nabusog na yung mga tao, sinabi ng ating Panginoon, kunin nyo yung lumabis. So, sure na sure, ang ating Panginoon Jesus may lumabis pa doon sa mga ipinamigay. Amen? So, pinaghati-hating 5 tinapay, 2 isda. Amen? So, kung titignan natin, 12 kain. Amen? So, kung sa mga mangingisda, katulad ko, nung nangingisda pa ako, amen, hindi lang timba yung napuno, kundi banyera. Amen? Kung sa naman, ibang tao, basket, tapos kain, amen, sa kanila. Pero sa mga mangingisda,
timba, banyera. Amen. So, 12 banyera pa yung napuno. Kung isipin po natin, amen, yung timba nga hindi kayang punuin, o kaya basket hindi kayang punuin ng 5 tinapay, 2 isda lang. Amen. Paano pa kaya yung 12 kaing? Amen. Pero kung titignan po natin, amen, sa perception ng ating Panginoon, amen, kaya yung gawin yung bagay na yan. Amen. Kaya mag-multiply ng Diyos ng blessing. Amen. Kung tayo ay nagpapasalamat lamang sa harapan ng ating Panginoon. Kasi sa habang tayo nagpapasalamat sa ating Diyos, amen, hindi tayo nagrereklamo, patuloy na ang ating Diyos kikilos. Amen. At magbibigay pa at magbibigay. Amen. Kaya hayaan po natin na sa buhay po natin ito, maging lifestyle na po natin yung pagpapasalamat sa harapan ng ating Diyos. Amen. Dahil patuloy sa mga oras na ito, meron binubuga ang bagay na ito. Amen. So, kung meron po akong nabasa sa isang aklat, amen, may epekto po talaga yung pagpapasalamat sa harapan ng ating Diyos. Kung pinapractice po natin yung ating gratitude sa harapan ng ating Panginoon. Una, ay napopokus po yung ating paningin sa harapan ng ating Diyos. Amen. At sa generosity na meron siya na pinagkakalob sa atin. Amen. Kung babasahin po natin dun sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 19. Amen. Buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Amen. Na sabi pa doon, reminds us, there are many things we can control, but meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang gumawa doon sa mga bagay na hindi natin control. Amen. Kaya ang gagawin lang natin, pasalamat lang tayo sa ating Diyos dahil siya naman ang kikilos sa lahat. Pangatlo, recognize we have so much to be thankful for, even for the little things. Amen. So sa ating pagpapasalamat sa harapan ng ating Diyos na buhay, nakikita natin, amen, nare-recognize natin yung maliit at malalaking bagay na dapat nating pasalamatan sa ating Diyos. Unang bagay, pinakamalaking bagay na dapat nating pasalamatan sa ating Diyos, yung ating buhay. Amen. So patuloy sa mga oras nito, para pasalamatan natin lagi na tayong nabubuhay. Amen. Binubuhay lagi ng ating Diyos na buhay, kasi may mga tao na kumikit, hindi na po nagising. Amen. Pero biyaya ng ating Diyos ay patuloy na binigyan tayo ng ating Diyos sa umagang ito muli ng panibagong buhay. Meron kasi mga tao nagrereklamo pagkagising pa lang nila sa umaga, ay naku, Lunes na naman. Amen. Yung mga nagtratrabaho, amen, so nirereklamo nila, nagising pa sila. Pasalamat sila, nagising pa sila. Amen. So may mga pagkakataon pa na pagpalain sila ng Diyos. Amen. So sabi pa po dito, reminds us that God is the giver of all good things. Amen. Ang ating Diyos ang nagbibigay ng mga mabubuting bagay. Amen. At yung pagpapasalamat po natin, nagtatanggal po ito ng pagrereklamo at pagiging negative thinker. Amen. Kaya hayaan po natin sa buhay po natin ito, lagi po tayong magpasalamat sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, amen, kayang mag-multiply na mga blessing na dumadating sa ating buhay. Amen. Kaya ito po yung 3 bagay na binubunga ng ating pagpapasalamat sa harapan ng ating Panginoon. Una po, nararanasan po natin yung satisfaction. Amen. So yung core meaning po ng satisfaction, joy and contentment. Amen. Pangalawa, God makes miracle sa buhay ng mga nagpapasalamat Amen. sa Kanya. At pangatlo, pinakahuli sa lahat, God multiplies the blessing that we have. We always give thanks to Him. Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos sa oras pong ito. Sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay yumuko na at manalangin. Yes, Father God, hallelujah, Lord Jesus, we praise you, we glorify you. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito na kami ay nakapagbulay-bulay muli ng iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga oras nito sa
pagpapasalamat namin sa iyong harapan, Lord God, ay patuloy maranasan namin yung satisfaction, Lord God, sa mga bagay na meron kami, Lord God, na ikaw ang Diyos na nagpupuno ng lahat, na ito ay magiging kagalakan at kakontentuhan sa aming buhay. Ngayon din po, Panginoon, alam namin sa aming pagpapasalamat sa iyong harapan, gagawa ka ng mga himala, ano man po, Panginoon, yung mga bagay na meron sa amin, at yung aming mga nararanasan, pinapasalamatan namin ito dahil ito'y ginagamit mo po, Panginoon, para mas maranasan ka pa namin sa aming buhay. Gayun din po, Panginoon, alam namin sa aming pagpapasalamat sa iyo, Lord God, ikaw ang Diyos na mag-multiply ng mga blessing, Lord God. Dahil ang lahat, Panginoon, na meron kami ay galing din lamang sa iyo. Kaya, Lord, ang mga oras nito, we give you back all the glory and honor in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Julius Reyes from POF Angeles City chapter. Narinig po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Napakalaga talaga yung salitang thank you. Salamat. Okay? Pero sa tingin natin, parang napakasimpleng salita lang. Pero yan ang pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng ating puso. Yung salitang salamat. Okay? Marami sa atin ay marunong lang magpasalamat kapag may natatanggap. Pag wala natatanggap, ay parang hirap magpasalamat sa Diyos. Tama po ba? Okay? Kung gusto lang madalas ang tao ay makatanggap. Pero ang magpasalamat, madalas puro reklamo pa. Nakikita madalas yung kulang. Hindi nakikita kung ano yung meron sa kanya. Kaya tinuruan tayo ngayon sa kwento na ating napag-aralan. Dalangin ko na tumimo sa ating puso ang lahat ng ating mga natutunan na salita ng Diyos. Kailangan muna tayong magpasalamat. Kasi ang tao, hinihintay muna na dumami ang pagpapala niya bago siya magpasalamat eh. Dapat magpasalamat tayo katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Okay? At alam nyo, doon sa taong marunong magpasalamat ay nakikita yan sa kanyang pagkakaloob, sa kanyang pagbibigay. Palagay niya sa kaya napunta yung 12 bakul, 12 basket na naiwan. Uuwi kaya ng mga disipulo yon? Alam naman natin, hindi nga sila pinagdadala na kung ano-ano pa kapag sila ay humahayo. Kaya siyempre, babagsak lahat yung mga natira na yon doon sa bata na may 5 tinapay at 2 isda. Kita niyo po, ako naniniwala na hindi lang yung bata ang may 2 tinapay, bata nga may 2 isda at 5 tinapay. How much more yung mga naroon kasama kanilang pamilya. Sabihin na lang natin siguro marahil meron iilan na may dala, pero walang nagpresenta na magbigay. Kaya napakalaga yung magbigay kahit konti yan, kapatid. Kayang paramihin ng Diyos yan. Yung meron ka ngayon at tiniwala mo, pinagpasalamat mo sa Diyos yan, ay kayang padamihin ng Diyos yan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito, huwag natin hintayin dumami muna ang ating pagpapala bago tayo magpasalamat. Tumulad tayo sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Magpasalamat muna tayo. Kapag ang ating puso'y puno ng pasasalamat, tiyak ako, matuto tayong makontento kung ano yung meron sa atin at nakikita natin lagi yung pagdagdag ng Diyos. Yung sinasabi natin madalas na God will provide. Mararanasan natin yan. At tunay nga kasaganaan ay sa Diyos lamang natin ito matatagpuan. Sapagkat tandaan natin ito, ang puso nagpapasalamat ay pusong handang tumanggap ng himala, ng higit pang biyaya mula sa Diyos. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.